Welcome po sa ating prayer meeting. Ayan, ang topic natin, nakuha ko nga to sa yung sa book ni Edmund Chan, na yung sabi nga to grow deeper in the Lord. Ayan, kung gusto nating magkaroon ng intimacy kay Lord, at syempre, obvious naman, isa nga daw po sa mga way na para maging intimate tayo kay Lord ay syempre yung prayer. Kaya sa book niya talaga, sa lahat talaga, pag binabasa ko yun, sobrang ang laking impact nga yung pananalangin nga daw. Kaya kung wari kayo, gusto niyo talagang lumalim kay Lord, parang kailangan talaga mag-pray ka nga. Sabi nga, di ba, nasabi sa atin na malalaman lang daw natin ng isang Kristiyano, ang isang tao na malalim na siya kay Lord kapag hindi na siya inutosang mag-pray, kapag sa personal niyang buhay na nanalangin siya. Kaya nga po, kaya nga may prayer meeting, napakahalaga may prayer meeting, di ba? Doon nga sa putatan before, di ba, nasabi, nabasa ko kasi doon, dati na nga daw, yung prayer meeting, ito yung less na pinupuntahan ng mga tao. Kung nga yung Sunday, pinupuntahan, di ba? Kaya nga nabuo doon yung katagang, kapag Sunday, okay lang yun, normal ka lang na Kristiyano. Pero kapag doon, pag Wednesday, nag-prayer meeting ka, isa kang extraordinary na Christian. Kasi, bihira lang mag-effort yung mga tao. Sabi nga, di ba, bihira lang silang, yung sino ba naman yung attend ng midnight, ay yung sa midweek, yung ibig sabihin nga sa middle na service ng week na yun, 'di ba, which is yung Wednesday. Tapos sinasabi nga rin doon na sino ba mag-e-effort na attend kami sa gawain yun pero magpi-pray lang kami. 'Di ba, yung parang sa atin may mga time na kakanta tayo, magpi-pray na which is wala nga sa ating kakausap, 'di ba? Kundi kakausapin din lang din natin si Lord. Ayan. At pero yun, ang topic natin ay ito nga, yung the significance of prayer. Ayan, pag sinabing significance, anong ibig sabihin nun? Ayan, di ba? Pwedeng halaga. Ano ba ang kahalagahan ng pananalangin? Pwede naman natin sabihin dito na the importance of prayer, pero sinasabi nga dito, ito kasi yung pinakamalalim na yung pagsabing ikaw, ano bang significant mo sa buhay, di ba? Ano ba yung sa palagay mo? Ako ba, isa ba akong taong may halaga ba ako? Meron ba akong naiambag? Yung parang kapag nga daw nagkakwentuhan yung mga tao, ikaw ba meron ka bang naiambag sa mundo? Parang ganun, yung meron ka bang ambag dito sa buhay mong to? Pero sinasabi nga dito na napakahalaga po kasi ng prayer na sinasabi dito na dapat malaman natin ang katotohanan patungkol sa prayer. Sabi nga, di ba, tandaan natin palagi, pag ikaw yung taong marunong nang mag-pray, talagang prayerful ka ng tao, hindi na daw mag-aalala sa'yo yung leader mo, yung pastor mo, kung mawawala ka ba o hindi. Lalo na kung ang prayer talaga sa buhay mo, talagang totoo siya. Yung sinasabing, alam na kahit, yung, nabansagan na ba kayo na tao na kung wari, pag di yan nakapag-prayer meeting, alam na alam ko, attend yan ng ibang araw para lang pumunta yan ng church para mag-pray. Kasi ganun para sa'yo kahalaga yung prayer. Tapos, o kaya naman, sa bahay nyo, di ba, talagang naghahanap ka ng place na saan yung pwedeng mag-pray. Talagang yung sasabi ng talagang place na kung saan tahimik, doon ka mag-pray. Okay, kaya po sabi nga po dito, yung prayer daw po, sabi diyan, is the greatest resource of the church. Ayan, bakit daw po nagpapatuloy pa din ang church? Kasi may nagpipray. Sabi kasi dito, kung wari, ang isa nga daw po, tayo sa church, kung wala daw po tayong prayer meeting, bali, walang kwenta daw po ang lahat ng ginagawa natin. Siyempre, hindi naman patay ang Diyos natin, buhay naman ang Diyos natin, pero daw, saan ba tayo kukuha ng lakas, di ba? Mula sa Panginoon, sa pamamagitan ng pananalangin mo nga. Kaya nga, di ba, may time na yung parang may sinabi si Pastora Mer, naalala nyo, nandun pa tayo, di ba, na parang may time na pinalitan niya ng Wednesday yung prayer day, di ba, o yung prayer marathon. Tapos wala ng prayer marathon ng Thursday. Pero nakita nilang ang daming kaguluhan, ang daming mga napabayaan, di ba, ang daming mga tao din na nagpipray. Dahil prayer Wednesday yon, matenda ng prayer meeting, 6 p.m. na dumating ng mga tao. Pero ito nga daw yung pinanggagalingan ng na ay pinaka-source ng mga tao, di ba? Kaya tayo sa church, hanggat may nagpe-pray, hanggat tayo andito pa daw po tayo, ibig sabihin mag-run pa rin ang gawain sa Panginoon. Kaya, di ba, sabi nga, through prayer, kung bakit dumadami ang mga tao, through prayer, kung bakit daw na umuusad pa din yung church, di ba? Kasi nga, ang pinagpe-prayan natin, o tinatawag natin, yung Diyos nga po na buhay. At sabi nga ni Leonard Ravenhill, sa book niya na Why Revival Carries, nabasa ko na to before, naituro ko din to, alam ko sa prayer meeting, alam ko kung magdaong pa yon. Pero yun nga yung sasabi niya na bakit kaya umi-stop yung revival? Bakit biglang tumitigil yung revival? Bakit imbis na sabi, year na ng revival ngayon, pero hanggang ngayon di pa natin siya natagpuan? Kasi sabi niya dyan,
no man is greater than his prayer life. Na ibig sabihin dito, may mga tao talaga na, na malalaman mo lang ang taong yun, siya, great talaga tong taong to, talagang maayos to sa Panginoon kapag nakikita nga daw sa prayer life niya. Kaya ibig sabihin, yung mga taong hindi talaga siya, yung less yung prayer, less din yung power na nakukuha nila. Sunod, sabi pa dito, the pastor who is not praying is playing. Kaya ang mga pastor talaga, dapat isa talaga sila sa mga nagpipray, di ba? Hindi sila naglalaro. Kasi pag ang pastor, nakita nyo naglaro na siya, papapahamak na ang buong church, di ba? Pag ang pastor, yung sinasabi nga ng iba, na pag ang pastor na-discourage na yan, na-discourage na, wala. Discourage na rin ang buong church. Pag ang pastor, tumigil na yan, titigil na rin ang church, di ba? Kaya dapat ang pastor talaga, talagang prayerful talaga siya. Kailangan marunong siyang manalangin sa lahat ng oras at sandali. Kaya sabi nga, 'di ba, kung tayong mga Kristiyano na simple lang, 'di ba? Talagang Christian lang, tinatempt tayo ng kaaway, what more pa daw yung mga leader ng church, yung mga pastor ng church, 'di ba? Kaya mahalaga nga daw po na may nagpe-pray. At the same time, yung pastor marunong dapat siyang mag-pray. Kaya sabi diyan, pag di na siya nagpe-pray, naglalaro na lang siya, 'di ba? Sabi pa dito, the people who are not praying are straying. Ayan, kapag dumating ka na sa pagkakataon na nawawala ka na kay Lord, that means you are not praying na. Kapag nag-i-stray na tayo, di ba? Pag sabing stray, ito yung mga pag-alagala na di na alam saan pupunta, hindi alam ano ba ang focus niya Sunday, pero wala siya, o kaya Wednesday, hindi niya alam, prayer meeting ba ako o hindi. Kasi dumating daw sa punto na nakakalimutan yung prayer. Sa atin, di ba? Pag alam natin na prayerful tayong tao, o kaya talagang malaga sa yung prayer, hindi ka na mapapakasyon na pumunta ba ako dito o hindi, lalo na kung sa gawain ng Panginoon. Sunod, sabi rin po dito, the pulpit can be a shop window. Ayan, di ba? To display one's talents, the prayer closet, to display one's talent. Di ba? Na ibig sabihin na kapag yung pulpit daw, ano na lang yan, di-display lang natin yung talent, di ba? Yung mga special number, tulad yung ginawa ni Ate Rod, di ba? Pwedeng kung hindi na sinushow dun yung tungkol kay Jesus, di ba? Yung pwedeng ang mangyari, nag-show na lang tayo ng talent na every Sunday, meron po tayong special number. Tapos ang pinaka-tinitingnan ng mga tao, sino kaya mag-special number, gano'n kaya siya kagaling. Di ba? O kaya minsan ang pastor, pag marunong kumanta yung pastor, di ba? Pwedeng aantay na lang yung pagkanta ng pastor, o kung dancer yung pastor, di ba? Aantay na lang kung kailan sasayaw yung pastor. Pero sabi dito, ang pulpito talaga, hindi siya window shopping, di ba? Hindi siya lugar na kung saan di-display mo lang yung talent mo, yung galing mo. Hindi lang din sinasabi nga pong magkaiba yung calling tsaka career, di ba? Hindi pwede ka lang, marami namang tao marunong mag-speak, di ba, in the public, pero hindi lahat kayang sabihin yung katotohanan ng Word of God. At sunod, sabi dito, the prayer closet allows no showing off. Di ba? Tandaan natin na kapag ikaw talaga, nagpe-pray ka talaga, walang walang showdown nagaganap doon, walang kung ano-ano, kundi, sobrang, intimacy kay Lord, ano man itsura mo dyan, ayun na yun. Sabi din po dito, poverty stricken as the church is today in many things. Ano daw po ang nangyayari, di ba? Ang church ngayon, nagkakaroon tayo ng poverty, ng kahirapan. Meron pang nakasulat doon, yung kakulangan, di ba? Scarcity. Yung sinasabi na kulang sa tao, kulang sa mga mag-pray, kulang sa mga mag-preach, kulang sa mga nag-share ng Word of God, di ba? At ganun daw po ang nangyayari sa mga churches ngayon dahil nga daw po sa kulang sa prayer. Sabi niya, she is most stricken here in the place of prayer. Dahil po saan? Bakit daw po nagkaroon ng poverty? Dahil talaga sa kakulangan nga daw po sa pananalangin. At sinasabi rin po dito na meron pa siyang kinukwento dito si Ravenhill, ang tahimik ng mga bata, no? Sabi diyan, we have many organizers but few agonizers. Diba? Napakadaming gustong, design na natin yung church, bila tayong ganyan, bila tayong ganon. Pero wala daw pa masyadong nagalaan ng prayer. Pag sinabing magde-design sa church, andyan lahat. Pero pag sinabing, pray naman tayo, yung parang, meron nga, salamat po sa oras to, ganyan-ganyan. Tapos, okay, nagawa na, design na agad, o kaya practice na. Ibig sabihin ng agonizer, yung umiiyak para sa kaluluwa, umiiyak talaga para na, Lord, itouch mo po kami, yung mga ganong bagay. Sabi rin po dito, many players and prayers, pero few lang yung mga prayers, di ba? Yung mga nagpipray talaga. Pero ang dami makikita,
pag maglalaro, dami nila diyan. Pag merong ano sa church, parang masaya, andyan silang lahat, 'di ba? Pero sabi diyan, konti lang yung nagpe-pray talaga. So, nagsabi dito, many singer, few clingers, 'di ba? Ang dami-daming mga gustong umawit kay Lord, pero konti lang yung gustong lumapit sa kanya, yung mag-cling talaga sa kanya na yung parang yung totoo nga pong tinatawag na worshiping. Sabi diyan, lots of pastors, few wrestlers, 'di ba? Nasabi, ang dami-daming pastor, pero sa mga pastor na yon, ilan lang yung nakikipaglaban talaga sa prayer, ilan lang talaga yung makikita mong lumulog sa prayer. Marami nasa labas lang, pinapangalandakan sa labas na pastor sila, ganito sila, meron silang title, pero hindi daw po talaga yun doon. Sunod, many fears, few tears. Kaya pag dumating daw po pala na ikaw, fearful ka ng tao, that means nawawala yung faith mo. 'Di ba? Kaya ang nangyayari, 'di ba? Kapag ikaw yung taong puro lapit ka kay Lord, dahil mong iniiyak kay Lord, makikita mo yung mga takot mo for tomorrow, mga takot natin sa buhay natin, nawawala po 'yan. At sunod, much passion, 'di ba? Little passion. Ang dami-dami sa church na di-display lang, 'di ba? Display ng itsura ng suot nila, OOTD tuwing Sunday, 'di ba? Dami-dami sa church, makikita mo ang daming kung ano-anong mga pinapanood, ginagaya, di ba? Pero konti lang yung may passion talaga na parang pupunta ka sa church kasi alam mo igalang mo si Lord at saka nagibigyan mo siya ng reverend at the same time, di ba, magkakaroon ka ng passion sa kasama mo sa church at saka mga tao sa labas. Sabi rin po dito, many interpreters, few intercessors, di ba? Ang dami-dami niyan yung mga taong ganyan, pero ang konti ng mga nag-intercede. Many writers but few fighters, di ba? Ang daming nakapagsulat ng libro, pero ilan kaya doon yung talagang totoong nag-pray, di ba? At sabi diyan, ito ang pinaka sinasabi. Sabi diyan, failing here, we fail everywhere. Nag-fail tayo sa pag-pray, sa lahat ng bagay sa buhay natin, may fail natin. Kaya napakahalaga nga daw po ng prayer. Kaya di ba, pag nag-pray ka sa anong course kukunin mo, anong work ang kukunin mo, saan ka magtatrabaho, sino ang magiging pangasawa mo, di ba? Dahil pinag-pray mo yung mga yan, alam mong hindi ka magiging failure. Pero kapag na-fail mo yung pag-pray, everything will fail, di ba? Na lahat sa buhay mo, di ba, mangyayari, parang masabi mong, Lord, bakit naging failure yung mga bagay-bagay? The answer is, ang tanong din sa iyo ni Lord, nag-pray ka ba? Kaya sabi dito, man is essentially a spiritual being. Alam niyo po ba, nung create tayo ni Lord, kanina tinuro ni siya yung sa mga bata, kanina sa discipleship, yung yung creation, di ba, na sabi doon, create talaga ang tao na sabi doon, bakit nakahubad sila pero hindi nakita ni Eva at Adan na hubad sila? Kasi suot nila yung glory ni Lord. At sabi nga po dito, tayong mga tao, we are essentially spiritual being. Bago daw tayo naging physical being, spiritual being talaga tayo. Ibig sabihin nun, bago pa mag-isip ang Diyos ng may physical na katawan ng tao, spiritual talaga ang nasa isip ng Diyos na kung saan katulad niya, ano niya talaga, yung talagang kawangis niya, di ba? Pero, sabi doon, para makita ng mga tao sa paligid yun, di ba? Sabi doon, ginawan siya ng katawan, which is, saan nakuha yun? Mula sa God the Father, di ba? Sa Holy Spirit, tapos si Jesus yung naging personhood, di ba? Kaya doon daw talaga winangis ang tao. Kaya sabi diyan, and thus, he knows he ought to pray. Ibig sabihin, ibig sabihin, kung gano'n daw, spiritual being talaga tayo. Sabi dito, dapat alam natin na kailangan pala nag-pray ako bilang Christian, dapat pala nag-pray ako. Kahit nga daw ang mga tao, ang sikreto bakit sila nalulugmok sa kung anong bagay, kasi they don't know how to pray. Kaya sabi diyan, ang significance to prayer, number 1, significance of prayer to service. Kailangan nating mag-pray kasi kung gusto ba nating mag-serve kay Lord, gusto ba natin paglingkuran ang Diyos, di ba? Kasi lagi natin na rin nakataga, we are saved to serve. Tama? Kaya ka naligtas kasi hindi para bakit dumadami ang Christian, di ba? Yung laging sinasabi ng mga tao na to convert ng mga ibang religion. Pero we are not converting talaga ng religion. We are saved to serve, di ba? Gusto kasi natin ipaalam na hindi to religion, hindi naman natin pinaghahalandakan sa mga tao na maging born again ka para makarating kang langit, kundi ang gusto natin magkaroon sila ng relasyon sa Diyos. At the same time, bakit ka nag-serve kay Lord? Kasi alam mong pinaglingkuran ka lang din. Meron taong nag-share lang din, di ba? Tapos sabi doon, kaya ka naligtas.
Sabi nga dito, without the power of God, all the efforts of man are in vain. Na sinasabi nga diyan na kung wala doon sabi dito, na kung wala ang kapangyarihan ng Diyos sa atin, walang kwenta lahat ng bagay. Di ba nga kaya effortless yung mga bagay na kunwari, nag-event tayo, o kaya umawit ka dyan sa harapan, sa pulpito, di ba? Kaya tinatawag nila na lang yan, singing lang yan, nag-perform ka lang. Pero kung may anointing yun ni Lord, di ba, nagka-transform yun ng mga tao. Kaya sa atin sa church, di ba, lahat ng mga effort natin, mag-effort. Kaya laging sinasabi, di ba, kahit mag-event kayo dyan, kahit napakarami nang pumunta dyan, kung wala naman yung power ni Lord, wala ding kwenta. Lahat ng yon, sabi doon, all your efforts are in vain. Kaya di ba, mas piliin mo na lang na in vain pala yun, talagang mag-pray ka na lang talaga na Lord, tulungan niyo po talaga kami. Na hindi siya second option, kundi first talaga. Na Lord, ikaw po kumilos dito. Lord, ikaw po ang reason bakit po kami nag-service, bakit po namin to ginagawa, yung mga ganung bagay. Kaya nga po sabi diyan, ayan, meron ditong sinasabi na, when we work, sabi diyan, we work, but when we pray, God works. Sabi dito, kapag nag-work ka, di ba? Anong sabi doon? Ikaw yung nagatrabaho, pero pag nagpipray ka, ikaw din naman nagpipray, pero sino ang kumikilos? Si Lord, di ba? Kaya yun yung maganda doon na kapag ikaw nagatrabaho, edi ikaw din kikilos. Pero kapag nagpray ka na, ikaw rin naman nagpray, pero sabi doon, si Lord na ang mag-work. God works na, di ba? Siya ang kikilos kasi tinawag mo na ang pangalan ng Diyos. Sabi nga dito, prayer does not equip us for greater works. Okay? Hindi, lagi natin kasing minsan nakakalimutan, lagi natin naisip na, kailangan ko kasing gumawa ng malaking bagay. Pero sabi ito, prayer is the greater work. Di ba naisip mo ba parang wala akong something great na nagawa kay Lord in my entire life ng Christian or Christian life mo? Nung nag-pray ka pala, may greater work ka na palang nagawa. Kasi yung prayer, sinasabi nga dito na in nothing, ay sabi kasi di ba na si Oswald Chambers pala. Sabi kasi dito na the highest calling of a Christian leader is the ministry of prayer. Gusto nyo bang mag-lead? Gusto nyo ba talagang magpatuloy, di ba, sa paglilingkod kay Lord? Sabi doon, ang pinaka dapat daw unang calling ng isang tao, ng isang Kristiyano, is yung ministry of prayer. Na di ba sa church tinuturo yun sa atin na wala ka bang ministry? Eh di maki-join ka sa ministry ng nananalangin, di ba? Kapag prayer marathon, attend ka, di ba? Naisip di ka pa karapat dapat mag-serve, di ba? Eh di mag-pray ka, di ba? Nang sa gayon, through prayer, di ba? Natutunan na sabi ni Lord yung mga dapat mong gawin. At sa bagay na yun, yung standing mo kay Lord, naunawaan mo na ganito pala dapat kong ginagawa. Sabi nga dito, a spiritual leader who is not praying has abdicated his primary job. Sabi diyan, description from God. Ano daw ang isang leader daw na hindi nakipray? Sabi doon na hindi nalilimutan niya yung una niyang job description. Ang job description ng isang leader ay manalangin, di ba? Yes, sabi po dito, prayer cannot be divorced from spiritual leadership. At kahit nga daw hindi ka leader, di ba? Basta marunong kang mag-pray, di ba? Sabi doon, merong ginagawa si Lord sa buhay natin. Sabi nga dito, in nothing should the leader be ahead of, sabi diyan, of his followers more than in the realm of prayer. Tandaan natin na dapat ang leader daw talaga, kailangan masakikita talaga yung prayer life sa kanya, di ba? Kaya nga no man is greater than his prayer life. At sinasabi nga sa Acts 6:4, sabi dito sa Tagalog, samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Na sinasabi dito, di ba, dahil leader sila sa Acts, di ba, ang sinasabi nila, mas marami silang oras sa pananalangin. Di ba? Dapat ganun din daw po tayo. Tapos meron pa dito yung sinasabi yung sinasabi nung sa verse ng 1 Samuel 12:23, sabi doon ni Samuel, ipapanalangin ko kayo at tuturuan ng dapat ninyong gawin. Yung sasabi ko sa intercession, precedes instruction, na bago daw pala mo ma-receive yung instruction, kailangan mag-pray ka muna. May intercession ka munang ginawa. Tapos merong ang binanggit din sa Samuel na para sa kanya, kasalanan daw pala na hindi mag-inquire kay Lord. Kasalanan na hindi mag-pray kay Lord. Kasalanan na hindi tumawag sa Diyos. Kasi yun daw talaga ang pinaka number 1 niya dapat na ginagawa. Bilang si Samuel, di ba, alam niyo naman siya ay isang
isang lingkod ng Diyos, di ba? Dapat ganun din sa atin, na makita natin na, pala, sin pala, prayerlessness is a sin. Na pag di pala ako nag-pray, kasalanan pala yung ginagawa ko, di ba? Kaya ibig sabihin, doon malalaman na kailangan ko talagang mag-pray. Ayun yung una sa service. Pangalawa, sabi diyan, soul. Ayan. Ito naman yung sinasabi na mahalaga ang prayer sa service natin, at pangalawa naman sa mga kaluluwa natin, 'di ba? Sa ating mga sarili. Sabi diyan, prayer then is the highest work in Christian ministry. Ano daw? It is the highest work in Christian ministry. Kaya sabi sa kanta, 'di ba? There is no higher calling, no greater honor than to bow before your throne. Na ibig sabihin, 'di ba? Nakita natin sa song na 'yun, 'di ba? Sinasabi doon na dapat yung higher calling talaga, tsaka greatest na honor, 'di ba? Is yung lumulod ka sa harapan ng Diyos. Yung nanalangin ka pala. Na sabi nga kasi, it talks about humility, it talks about you, na talagang pinapakita mong gusto mong mag-submit kay Lord. Sabi nga po dito, prayer is more fundamental to the human soul. Sabi nga, di ba, ano ba ang fundamental? Ito yung sinasabi na pinaka-foundation, di ba? At ang prayer ng isang tao, ang prayer talaga sa isang tao, it must be his fundamental, di ba? Ito yung pinaka-foundation mo. Doon mo malalaman, nagiging matatag ka ba, nagiging malakas ka ba, at pag nanghihina ka, ibig sabihin nawawala yung foundation, which is yung prayer sa ating mga katawan. Meron pa nga sinasabi dito yung sa ontological, basta nalimutan ko yung kasunod na word. Pero pag sinabi nga daw pong ontological, ito yung sinasabi na personhood, ikaw mismo. Ayan, sa theology yon. Ayan, sabi pa dito, when God created man, He created us essentially as spiritual beings. Sinabi ko yun sa inyo kayo, di ba, na una, tayong nilikha as spiritual before ng physical. At sabi dyan, we are oriented on spiritual beings first, then as physical being. Pero sabi dito, pero nung nagkasala, sa ontological, di ba, na sinasabi doon sa theology, nung nagkasala na si Eva at Adan, di ba, nabaliktad yon. Ang nangyari, ay ito pala, ontological inversion. Ayan, ang nangyari daw sa atin, nung nagkasala, hindi na si Lord ang nasa una natin, hindi na spiritual being, kundi human being na, kundi yung physical mo na kaya mas madalas, flesh na yung mas nauuna sa'yo. Ayan, dahil nagkasala si Adan at Eva, ganun yung nangyari. Yun na yung naipasa sa ating lahat, hindi na yung spiritual being. Kaya tandaan natin na dapat hindi daw ganun yun. Kasi ikaw ngayon naging Christian ka, inando na ni Lord, kinuha niya na ulit yon, dapat spiritual being mo na yung nag-lead sa iyo, di ba? Hindi yung physical na being mo. Sabi diyan, prayer is theologically significant not for what it can do for us. Tandaan natin ha, hindi yung kung ano yung kaya niyang gawin sa atin, but for what it can bring us back to. Minsan, di ba, o kaya madalas, nag-pray tayo kasi, ay, sa prayer daw, makuha namin lahat ng mga kailangan namin. Pag-pray ko lahat, pag-pray ko yung ganito, ganyan. Pero minsan, nalilimutan natin na ang pag-pray pala natin, ito pala yung pinaka-secret na binabalik tayo kanino. Sabi dyan na prayer brings us back to a dependence on God. Na ibig sabihin, prayer bring us home. And tandaan natin, sino ba ang bahay natin? Saan ba talaga ikaw nakatira? Sino ba talaga ang meron ka, diba? Diba ang talagang totoo sa atin? Sino ba ang lumikha sa atin? Ang Diyos naman talaga. Kaya pa nag-pray daw para tayo, mas lalong nagiging malapit tayo kay Lord. Pag nag-pray tayo, lalo mong inaasam na, Lord, makasama na po kita. Pag nag-pray tayo, lalo kang nagiging intimate kay Lord, diba? Pag nag-pray tayo, lalo mo siyang kinikilala, diba? Kasi ganun daw pala yung ginagawa nun. Hindi yung, ang totoo, ito yung prayer na yan, na what it can do for us. Ito lang yung mababaw na prayer na, Lord, salamat po sa pagkain, Lord, salamat po sa ibibigay nyo. Pang mga babaw daw na prayer, yan yung mga bago na pray lang, ganun lang yung prayer. Pero sa atin daw na tumatagal na, dapat ang prayer mo na katulad niya na it bring us back home. It bring us back to God. Kaya sabi dito, the key to prayer is having both right view of God and a right view of ourselves. Alam niyo paano tayo makakapag-pray ng maayos? Kapag alam niyo na kung ano yung right standing natin sa Panginoon. Hindi yung lagi na lang tayo nagsasabi na baka di ako karapat-dapat mag-pray hanggang dumating yung time. Hindi na lang tayo nag-pray kasi hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Sabi nga dito, yung word na anaideia. Yung sabi ng anaideia, sa Greek word, sabi diyan, yung ibig sabihin daw na without shame. Na dumating ka sa panahon o punto ng buhay mo na pag nagpe-pray ka na,
tapos na yung pag-pray na, Lord, di po ako karapat-dapat sa'yo. Kasi nasabi mo na yun na-repent mo na siya. Magkaroon ka na daw ng prayer na meron ka ng right standing with God at right view of yourselves. Na alam mong, I am redeemed, I am cleansed, I am loved, I am what the Bible says I am. Diba? Ayun nga daw po. Kaya yung sinasabi sa Luke 11:8, sabi niya dito, sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Ano daw ang right standing ng A Friend at Midnight? Ang right standing niya kasi magaling siyang pumilit, 'di ba? Na bakit tumayo yung kaibigan? Dahil baka kaibigan sila, 'di ba? Hindi na yun yung basihan eh. Ang basihan na doon kasi merong perseverance yung nanghihingi. Na maging ganun din daw tayo na hindi na basihan kung makasalanan ka ba o mabuti ka ba, may ginawa ka bang mali o tama kanina, 'di ba? Ang basihan na ngayon, tama yung Diyos na meron ka. Ang basihan na ngayon, righteous si Lord, kaya lalapit ka kay Lord, hindi bilang ikaw yung matuwid na tao, kundi ikaw meron kang Diyos na matuwid o Jesus na righteous sa puso mo, 'di ba? That's why lumalapit ka kay Lord. Sabi po dito, is therefore a posture of spiritual poverty, not egocentric presumptuousness. Sabi kasi diyan sa parable ng Friend at Midnight, sabi diyan, the posture of spiritual poverty is the essential key to prayer. Ano ang gusto mong makuha? Ang talaga ang gusto mong ipanalangin kay Lord? Ano sa palagay mo ang nakukuha ng nanalangin, di ba? Sabi doon, a prayer of a righteous man avails much. At bakit sa palagay mo ba yung righteous man na yun, ikaw ba yun? Di ba? Hindi. A prayer of a righteous man, dahil may righteous kang Jesus, that's why na-avail mo yung bagay na pinag-pray mo. Kaya nga dumating ka daw tayo sa punto, 'di ba, na I have nothing. Yung masabi daw po natin na katulad nung kaibigan na wala na kasi akong maibibigay doon sa bisita namin, kaya bigyan mo naman sana ako ng tinapay, 'di ba? Hanggang masabi mo na daw po yung I have nothing na word. Nasabi diyan, it speak deeply to our heart until we are desperately, sabi diyan, because we have nothing. Na kaya ka talaga magkakaroon ng prayer ng Anadeya dahil daw sa pagkakataon na may isip mo, wala naman talagang meron sa akin. Kaya alam niyo po bakit daw po hindi nag-pray ang mga tao? Dahil kasi meron sila. Sabi diyan, kung meron ka bang budget ngayon, nakikita ka ba sa church? Kung ikaw ba, masagana ka ba ngayon? Nagisimba ka pa rin ba? Di ba ang madalas daw na makikita mo sa church? Kaya nga may preaching, di ba, na bakit mahihirap yung mabilis magpunta ng church o makarating nga daw po ng langit, di ba? Sabi nga sa Bible, mas mahirap ang makarating ng isang mayaman sa langit, di ba? Katulad nga daw ng mas madali pang ipasok nga daw yung kamelyo sa butas ng karayom kumpara sa isang mayaman na makapunta ng langit. Bakit daw? Kasi hindi sila nagkakaroon ng salitang I have nothing, 'di ba? Yung mga yung sinasabi ni Villar, 'di ba? Sabi niya, "Hindi na ako nagpe-pray kay Lord kasi ang dami nang tumatawag sa kanya, abalahin ko pa ba siya?" Dahil ang pinaka-umpisa naman sa kwento na 'yon, kasi meron siyang, sabi doon, he have everything. Meron kasi siya ng kung anong mga bagay. Kaya dito sa church, di ba, pag nagpunta ka ng Ayala, Alabang, di ba, kahit nga sa mga church na mga GCF, mga big church, di ba, anong karamihang makikita mo talaga doon? Yung mayaman, medyo ilan lang, pero ang totoo, marami ka talaga di naman taga mayayaman yung nandoon, na nag-church doon. Meron din mga ilan, pero kung nakita mo, kamusta yung spiritual life, hindi mo talaga makita kung gaano kalalim. Parang ganun daw talaga yung basihan. Kaya sobrang, kung mayaman man yun, di ba, parang it takes talaga daw ng time bago sila matutunan na talagang magtiwala kay Lord unless itest sila ni Lord. Tapos nagstay sila, di ba? Na dumating sila sa time na naghirap sila, na-test sila ng Panginoon, nasabi nila yung word na I have nothing. At sabi dito, prayer will remain incidental or at best supplemental in our lives, but it will never be fundamental. 'Di ba? Pwede maging incidental kasi may kailangan kaya ka nagpipray. Pwedeng yung incidental kailangan na sa pagkakataon. Lord, kailangan ko po kasing gumaling kaya ka nagpipray, 'di ba? Pwede daw supplemental kasi may kailangan ka. Lord, wala akong pambayad kaya ka nagpipray. Pero sabi dito, minsan hindi daw talaga siya nagiging fundamental. 'Di ba sa atin, di naman talaga tayo napipilitan kahit alam mo mahalaga ang prayer, di ka naman talaga madalas araw-araw, di naman talaga tayo yung perfect ba natin lahat? Meron ba tayong 8 hours na nalalaan sa prayer?
sa tulad ng mga sinabi ko sa inyo nung nakaraan nung dati pa sa prayer meeting, di ba yung mga nagpray na mga God's General na 8 hours, 6 hours, 12 hours, di ba? Meron pa dun ilang araw nag-prayer and fasting, di ba? Hindi na minsan madalas daw ang prayer, hindi siya nagiging fundamental sa atin. Pwede siyang incidental or supplemental. Yun daw yung ginagawa natin. Kapag kailangan, tanong ka lang. Kapag ito kailangan na talaga Kaya ka nag-pray, di ba? Sabi diyan, only when we truly know that we have nothing. Pero magiging fundamental daw po yun kapag alam mong you are nothing. Yung masasabi mo, Lord, wala naman talaga akong kayang gawin. Kung wala ka, hindi ko naman talaga, wala yung buhay ko po, ang hirap mabuhay kung wala ang Diyos. Pero karamihan sa mga tao, di ba, makikita natin, di naman sila nagpe-pray, pero bakit meron pa din sila? Di rin naman natin pinag-pray na, kung yung mga taong nasa labas, di ba, na hindi nakakilala sa kay Lord o nakakilala man, umalis, di ba? Di natin pinag-pray na maghirap sila para lumapit sila kay Lord Nasa sa kanila na yon. Pero di ba, ayun yung nangyayari daw. Ang prayer talaga, less siyang work sa church. Kasi nangyayari nga, incidental yon or supplemental lang. Pero sabi ito, as long as we think we have the answer, we have the answer, the education, the power, or the resources, we don't know prayer. Hindi mo talaga yun makukuha, di ba? Parang ang amazing na lang ng tao na meron siya ng lahat, pero ang galing niya, nagpe-pray pa din siya. Parang dun ka talaga ma-amaze na itong taong talagang to man of prayer talaga siya. Sabi niya, until we know that this world is not our home. Kailan ka lang daw mananalangin? Kailan mo lang daw may isip na mahalaga ang prayer? Kapag naalala mo, hindi pala itong mundong to ang bahay ko. I'm just a pilgrims here. Nag-journey lang ako, pero hindi talaga to yung bahay ko, di ba? Kaya sino lang daw yung mga nag-pray? Yun yung mga taong gusto talaga makarating ng langit. Sila yung gustong makasama na ang Diyos, di ba? At pag nag-pray and fasting daw, nag-fasting daw, dumating yung time na gustong-gusto mo nang bumalik kay Lord. Ganun daw yung pakiramdam. Kasi, wala kayo bang ginagawa kundi nagpe-pray. At the same time, yung flesh mo, nawawala na sa'yo. At hindi naman nawawala, kundi nawawala na yung kagustuhan nun, kundi yung spiritual na yung napapalit sa bagay na yun. Kaya gusto mo nang kay Lord, gusto mo nang laging kasama ang Diyos. Sabi rin dito, the holy desperation taps into the eternal resources of God who has everything. Diba? Kapag naroon ka ng holy desperation. Pag holy desperation na, Lord, patawarin mo na po talaga ako. Pag naisip mong sobrang makasalanan pala ako, ang yabang ko. Diba? Doon mo lang maiisip na kailangan ko palang mag-pray. Kaya masasabi niya talaga na, si Lord lang yung pinaka-resource niya. Sabi nga po dito, prayer is therefore not using God. Tandaan nyo hindi daw ang pag-pray sa paggamit lang kay Lord, but finding God. Kaya ka nag-pray kasi you want the Lord na mag-move sa buhay mo. It is not using God to get what we want. Diba? Hindi yung Lord, bigyan niyo po ako, kaya ka nag-pray kasi sila tinuturo sa atin, diba, na si Lord i-answer niya prayer natin. Totoo naman yon. Pero minsan daw, magkaroon daw tayo ng puso na yung hindi ka naman humihingi. Yung parang dumating ka na ba sa punto ng wala naman akong hiningi kay Lord, siya lang. Yung parang kahit alisin na lahat sa akin, basta si Lord lang ibigay sa akin. Pero the more nga daw na ganun yung pinag-pray mo, dumating yung time na dahil nagde-delight ka kay Lord, di mo na pinag-pray yung laptop, pero dumating, di ba? Yung mga ganun tayo sa buhay natin, di ba? Minsan ako rin, minsan iniisip ko nga yung mga ganun na dapat ba ipag-pray ko na ba yung mga gamit-gamit. Pero hirap talaga ako mag-pray sa mga ganun. Yung Lord, magkaroon po ako ng ganito, kasi minsan si Lord lang, parang enough na siya sa'yo. Pero alam naman natin si Lord, bibigay naman talaga siya ng mga pangailangan natin. Lalo na pag pinag-pray ko, pag malapit na yung bayarin, Lord, pengi pong pambahaya, di ba? Ayun na yung mga pinag-pray, magbibigay naman talaga si Lord. Pero kung di ko naman yun kailangan, hindi ko rin naman talaga siya ipag-pray. Kaya tandaan natin na sabi dito, tandaan natin na dapat magkaroon tayo ng delight kung sino talaga ang Diyos. Nang sa gayon daw, yung mga temporal na desires natin, di ba? Kahit nga daw yung ministry, maging sabi diyan, tutored by our heavenly delight na man yung pamumuhay natin, di ba? It is tutored, ibig sabihin, under to ng heavenly delight natin, di ba? Ano man ang ginagawa mo sa buhay. Sabi nga po dito, true prayer cultivates a deep spiritual hunger that draws us deeper into God. Pwede mong sabihin na, Lord, gusto ko na pong lumalim sa'yo, na Lord, gusto ko pong makilala ka po ng totoo. Pwede mo yung sabihin. Pero sabi diyan, true prayer, totoong panalangin. Yung magkukultivates ng deep spiritual hunger mo sa Kanya. Hindi yung kakasabi ko lang, hindi yung aral ng libro, di ba? Ano yung
sinabi doon, meron yung isa sa mga nabasa kong tinuro ko sa inyo, di ba, na hindi sa dami ng libro na binasa mo, kaya ka gumaling, di ba? Saan talaga ikaw lalalim kay Lord? Mula sa pananalangin mo, mula sa personal mong pagkaalam sa Panginoon. Sabi niyan, pero may tulong yung mga libro na yon. Pero pwedeng sabi nga nila, 75% lang, hindi talaga siya 100%. Kaya pwede ka magbasa talaga ng mga yun kasi ano yun eh, example yun eh, para makita mo, ay ganito pala ginawa nila. Nasabi ito, for spiritual intimacy is actually born out of spiritual hunger. Ayan, pag may spiritual hunger na tayo, doon na tayo makikita natin na parang lumalalim na ako kay Lord. Ayan, pero pag nawawala, ibig sabihin, baka hindi ka na nagugutom o nauuhaw sa Panginoon. Sabi rin dito, prayer refines our carnal appetites and replaces them with a deeper love. Ayan, kung ikaw daw yung tao na parang feeling mo, ang worldly mo, ang carnal mo na, di ba? Parang naisip ko, marinig ko lang yung kantang to, parang nagaan agad sa puso ko, parang talagang nami-memorize mo na, di ba? Baka kasi dumating ka sa punto na, wala na yung prayer sa'yo. Kasi ang prayer daw, nire-refine yon. Yung minsan thankful na lang talaga ako na hindi ako mahilig sa music. 'Di ba? Kasi parang ang dami-daming patugtog talaga sa labas. Tulad nung Sunday, nagpunta kami dun sa sa festival, 'di ba? Dun sa may landmark sa baba. May kumakanta doon. Tapos kausap ko si Dane para sabihin niya, ay sabi niya, alisahan kami doon kasi nga yung kanta na may memories niya na, samantala ako, hindi ko talaga yung kahit isang word doon, parang hindi man lang pumasok sa puso ko, yung mga ganong bagay. Kasi nga, parang isang bagay yun, na thankful ako kay Lord kasi buti hindi ako maano sa mga kanta. Pero pagdating naman sa mga Christian na song, medyo nakakaya na namang ma-memorize, diba? Pero tandaan natin kung ganun tayo, yung ma-sharp talaga isip natin na parang ang bilis kong mahatak ng mundo, makita ko lang concert nito, parang gusto ko nang pumunta, diba? Sabi diyan, prayer refines our carnal appetites. Ayan, mag-pray kang mabuti. Kasi it replaces, sabi diyan, a deeper love for the highest good found in God alone. At pangatlo, sabi diyan, prayer is about growing deep in God. Ayan. Diba, sabi ko sa inyo na kapag talagang lumalalim ka na kay Lord, prayerful ka na. Kaya diba, ano ang basihan ng isang Kristiyano na malalim kay Lord? Nakikita mong marunong na siyang mag-pray. Nakikita mong nasaan man siya, diba? Sabi nga daw, ang prayer marathon, isa lang siya sa sabi ng reflection lang siya kung ano yung kaya mong itagal ng panalangin sa bahay nyo pagdating mo sa church. Diba? Kung nga kapag sa bahay nyo talagang wala nakakita o meron, kaya mong mag-pray ng 2 hours. Pagdating mo ng prayer marathon, nakikita kayang mag-pray ng 2 hours. Di yan naglalaro, hindi yan patayo-tayo, diba? Pero sabi doon, pero kung ikaw yung tao na sa church nga natin, diba? Doon sa putatan, alam na, ito, saglit lang nag-pray, umalis na agad, diba? Kasi yun yung reflection, kung ano yung ginagawa mo sa bahay nyo, diba? Kaya sabi dito na, gusto mo bang lumalim kay Lord? Kaya yung mga taong patayo-tayo, hindi nila pwedeng ipaliwanag sa atin o kahit sa ang sensya man, diba? Na hindi po sa bahay po namin, tagal ko talagang mag-pray. Yung mga hindi nag-prayer marathon, hindi mo pwedeng ipaliwanag sa mga pastor mo na, ay hindi po, sa church, di lang po ako na-attend dyan, pero nag-pray po ako sabay kasi napaka-imposible daw na yung simpleng isang araw lang daw sa prayer marathon, di mo magawang mag-pray, di ba? What more pa pagdating mo sa bahay nyo. Tapos simpleng 2 oras lang na nasa prayer marathon ka, mag-ano ka lang, tahimik ka lang, di ba? O mag-pray, di mo din dahil natutulog ha, kundi dahil nag-pray talaga. Sabi doon, reflection lang yun ng mga bagay-bagay. Kaya tandaan natin, prayer is about growing deep in God. Ang tao talagang malalim na kay Lord, hindi question ang pag-pray sa Kanya, hindi mahirap mag-pray para sa Kanya, at hindi kayabangan ang pag-pray din po sa Panginoon. Intindihan? Sabi dito, theology and prayer, sabi diyan, integrated and inseparable. Tandaan natin, gusto nyo bang maging marunong? Talagang parang magkaroon kayo ng right doctrine, yung parang di na kayo mapatanong, may maraming nagtatanong sa akin dati ng ganun eh. Nagtinda po kasi ako. Tabukasan ko ba ng tights to? Nag-tights po ako sa ganyan. Parang minsan yung mga ganong question, hindi mo na siya pwedeng tanungin kasi dahil nagpe-pray ka, igigets mo na ay dapat pala ako ng lahat na matatanggap ko, dapat tightsan ko. Hindi yung na-tightsan ko na yan nung binigay ko sa kanya. Pwede bang huwag niya ng tightsan yan? Depende sa kanya, di ba? Pero totoo, kung talagang nag-pray ka, di ba, malalim ka na kay Lord, yung theology tsaka prayer, nagka-close sila into one, di ba? Sabi doon, hindi sila pwedeng mapaghiwalay. Kaya magkakaroon ka talaga ng right na doctrine. Kung nag-pray ka, tapos hindi nagabasa ng Bible. Okay po? Hindi yung nagabasa ng Bible, di ka naman nag-pray, isang verse lang.
Kala mo, ayun na yun, di ba? Contradiction ang Bible sa bawat contradiction yung word nun, pero nagko-complement sa mga ibang verses nun, di ba? May mga pagkakataon ka, sabi sa Bible, ganyan, pero ba sabi ni sabi ni Isaiah, ganito, sabi ni Jeremiah, di ba? May mga ganun, kung matalinong tao ka lang at di ka nag-pray, na kumadadaya ka lang sa na sarili mong naiisip. Sabi dito, too many Christians view prayer merely as a duty or a ministry resource. Sa atin daw, bilang Kristiyano, dapat hindi daw po siya duty or hindi siya ministry resource na sabi kasi sa amin, mag-pray kami 3 hours kapag magtuturo, kaya 3 hours nag-pray ka, yun lang. Minsan daw, pag ganun lang daw nasa isip natin, madalas ang makikita natin sa mga sarili natin, para tayong mga robot. Na kung pag si Alona, inassign o mag-devotion ka ha, sa Wednesday ha, ang mangyari sa kanya, dahil di siya normal na nag-pray, example lang yun ha, ang nangyari sa kanya, mag-pray siya sa araw na yun ng Wednesday lang. Pero pagdating ng Thursday, ng Friday, sa ibang araw, di na ulit. Ganun daw po ang nangyayari. Tuwing naiisip natin na duty ang prayer, tsaka resource lang siya ng ministry. Ay, mag-outreach kasi kami ngayon eh. Siguro kailangan mag-pray. Ay, magtuturo kasi ako ng youth fellowship ngayon. Siguro ay kailangan ko mag-pray, di ba? Pero sa mga ibang araw, di mo naman ginagawa. Kaya sabi, daily yun. Umaga, tanghali, gabi. Sabi nga, kahit nga yung tinuturong hindi naman kailangan ba makita ka laging nakaluhod? Nakita ka ba laging dapat nagasita ng Lord? Salamat po sa ganito, ganyan. Ganun daw ba ang prayer? Di ba hindi? Personal communication mo yun kay Lord na parang kahit pala tong taong to pagtahimik, nag-pray na pala siya, di ba? Kaya maraming tinuturo ang Panginoon. At the same time, kumikilos talaga si Lord. Na ang nakakatuwa kay Lord, di ba? Yung simpleng tanong mo, sinasagot talaga yun ni Lord. Kung talagang nag-pray ka talaga, tsaka talagang meron kang time personally sa Kanya. Kaya wag natin gamiting license yun, na Lord, nag-pray po ako ng 3 hours kasi ako po sa prayer meeting. Hindi daw po ganun, kundi buong buhay mo. Magtuturo ka o hindi, sabi doon mag-pray ka. May gagawin ka o hindi, may problema, masaya man, mag-pray. Parehas lang daw po yun, kasi araw-araw, we need to pray. Sabi dyan, well, the latter is true. Sabi kasi dito, di ba, duty or sabi dyan, as ministry resource. Sabi niya dito, oo, yung dulo, talagang totoo yun. Kasi alam nga namang mag-minister ka nang hindi ka nagpipray, ang hirap din naman nun, di ba? Kaya nga merong parang may turo si Pastor man na dati sabi niya, kunwari sa pulpito, dati ang turo kasi sa amin, ang culture talaga sa amin ng mga kabataan pa kami, o kung kung magsasandok kang kanin, mag-pray ka dyan, dapat 3 hours kang nag-pray, di ba? Kaya ang nangyayari, yung mga tao daw, wait lang po, kaya sabi yung mga tao, opening prayer. Sasabihin kay, kala Ate Ruth, ay, hindi po kami pwedeng makapag-opening prayer kasi po, hindi po ako nakapag-pray ng 3 hours, 1 hour pa lang po. Kaya hindi lang siya magpe-pray, di ba? Kaya sabi niya, tatatanggi na lang daw sa pag-opening prayer. Pero ang tama namang doon sinabi ni Pastor Man, di ba? Nasabi naman niya, syempre, hindi naman dapat ganun yung tingnan natin, di ba? Na kahit maikli o mahaba ang prayer mo ng araw na yon dahil sa ganitong bagay, pero alam mo, araw-araw, nag-pray ka kay Lord, nung hindi ka mahihiya. Hindi ka mahihiya na ako inassign, hindi naman ako nag-pray ng sobrang tagal. Lalo na kapag yung dun sa church natin, yung 12-hour prayer, minsan ina-assign ako dun 6 a.m., di ba? 6 a.m. to 6 p.m. yun, nasa magdaong pa. Tapos ako talaga pinakamaaga, parang gusto mong sabihin, ba't di na lang po sila? Di ba? Pero may mga time na, ako pala, yung mga ganon. Pero dahil alam mo, nag-pray naman ako eh. Nag-pray naman ako kahapon, joke lang. Nag-pray naman ako nung pagising ko. Alam ko, nag-pray naman ako araw-araw, di ba? Kaya, hindi ko na pwedeng i-reason out na di po ako nakapag-pray ng 3 hours, bawal po ako mag-share. Di ba yung mga ganong bagay? Pero sabi dito, yung talaga sa ministry, di ba, talagang imposible rin naman talagang mag-share ka ng di ka nag-pray, di ba? Ang kapal naman ng mukha natin. Sorry sa word, pero ganun daw talaga ang tao kapag yung parang Christian na hindi nag-pray talaga, di ba? Sabi niyan, pero sabi dito, it is nevertheless theologically inadequate. Sabi niyan, we ought to pray even if we do not have personal problems or great ministry needs. Sabi niyan, araw-araw pa din kailangan mag-pray, di ba? Hindi porket meron, mag-mission kami kaya meron kaming prayer and fasting. Paano sa mga normal na araw sa church? Hindi pa tayo makapag-mission. Di ba tayo magpipray ng matagal? Di ba tayo magkakaroon ng calendar na prayer day ngayon tapos di na lang atin yung iba kasi wala naman kami gaganapin kinabukasan ng malaking gawain. Sabi doon, hindi daw yun doon nakabase. Sabi po dyan, kung meron kang personal problems or great ministry needs, hindi lang doon yun nakabase. Sabi dyan, for prayer must also be understood in its theological significance and as it relates to our soul's fulfillment as essential spiritual beings. Araw-araw ka ba nabubuhay? Araw-araw ka ba
na gumigising, sabi diyan, kailangan nating manalangin. So, araw-araw din. At ito